ng due process ay yung karapatang marinig. Kung yung mga parties nga po ay hindi nabigyan ng oportunidad lumahok sa proceedings, itong impeachment court ay magiging vulnerable sa isang atake na nilabag natin ang due process. At sa pananaw ko, sila'y magiging tama. Ang rekomendasyon ko po ay, bago magdesisyon ang body na ito sa usaping ito, i-notify po muna natin ang prosecution at ang defense tungkol sa motion ni Senator Judge De La Rosa at bigyan sila ng sapat na panahon magsumite ng kanilang comments sa bagay na ito. Gusto ko rin pong gawing of record, Mr. Presiding Officer, na batay sa pagkaintindi ko, yung alleged infirmities ng articles of impeachment ay kwinestyon sa harap ng Korte Suprema. Nasa Korte Suprema na po ang usaping ito. At wala naman pong TRO na ibinaba ang Korte Suprema. Mr. Presiding Officer, maintaining the view that the parties should comment on the question made before this body, para po sa akin, ang impeachment court ay dapat lamang po tayong mag-rule sa motion pagkatapos nating ni-require yung parties mag-comment dun sa motion ni Senator Judge De La Rosa within that sufficient period of time as the good presiding officer may determine. Pending this, minimaintain ako po, Mr. Presiding Officer, ang aking objection sa motion. Salamat po. Thank you, Senator Ontiveros. What is the pressure of Senator Judge Villanueva and thereafter Senator Judge Cayetano? Senator Judge Villanueva, you may proceed. Thank you, Mr. President, Presiding Officer. Nung sumumpa po tayo bilang mga senador ng Republika ng Pilipinas, ang sinumpaan din po nating tungkulin ay pag nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng impeachment proceedings, tayo po ay tatayo bilang mga senator judges ng impeachment proceedings. Nung time po, Ginoong Pangulo, na tayo ay nung time po na ang House of Representatives ay dininig itong mga several impeachment complaints, natatandaan ko yung tatay ko, Ginoong Pangulo, hindi po siya pumirma. Not just because he doesn't believe in the impeachment complaint, but because he knows for a fact that his son will stand as one of the jurors, as one of the judges, Mr. President. Kaya po, nais nating panatiliin ang pinakamataas na antas ng integridad at pagkilala sa mga nagaganap dito po sa bulwagang ito. And having said that, Mr. President, this representation during the time when we have yet to convene the impeachment court objected to the motion because this representation believes that the motion should be filed in this impeachment court. Now, in this impeachment court, Mr. President, I am objecting because, let me quote again, Article 6, Section 3, Paragraph 4 of the 87 Constitution provides that upon the filing of a verified complaint impeachment by at least one-third of the members of the House of Representatives, trial by the Senate shall forthwith proceed. At ito ho yung dahilan kung bakit ang ating Senate President nagpagawa agad ng robes, pinrepair ang bulwagang ito, at hindi natin sinasabi, Mr. President, na mababaliwala yung mga binanggit ni Senator Bato, Judge Senator Bato, Judge Senator Bongo, tungkol po doon sa impeachment complaint. Hindi din po natin binabaliwala at kailangan talagang mapag-usapan natin yung tungkol sa one-year ban, yung pong tungkol sa jurisdiction ng impeachment court to make sure that the representatives representing the House of Representatives shares the same intention as the 19th Congress, ito pong 20th Congress ng HOR. Number 2, Mr. President, yung Article 11, Section 3, Paragraph 6 na binanggit po kanina ng ating minority leader. Ang Senate's role is to try and decide all cases of impeachment. Kaya po,
sa totoo lang, Mr. President, tinignan ko ho yung konstitusyon, hindi ko po makita kung binibigyan ng authority ang Senado para i-grant yung to summarily dismiss, Mr. President, ang isang impeachment complaint. The power of initial determination belongs solely to the House, ang Senate magta-try. Mr. President, nung pong panahon ng impeachment ni then Chief Justice Corona, may motion po during the trial ng second day wherein the defense challenged the validity and legality of the proceedings. And in connection with the initiation of the impeachment complaint of the House of Representatives, the defense argued that the verification of the impeachment complaint was fatally defective and should thus be dismissed. Ang impeachment court po ruled in favor of the prosecution on the said motion, and arguing that the impeachment complaint was made in accordance with paragraph 4, section 3, article 11 of the Constitution. So, yung defective, na fatally defective, kanina nabanggit po, kaya po ako nabuhayan ng loob dahil may nabanggit po kanina si Senator Judge Alan Cayetano, Senator Judge Bongo, tungkol po doon sa checking yung House of Representatives. Kung sila ba ay interesado pa, kung sila ba ay naniniwala na tatawid mula sa 19th to 20th Congress ang impeachment na ito, kailangan po natin makita ito at malaman. And if that is the motion, Mr. President, I am more than willing to support that motion because para sa akin, and this is my own personal opinion as a senator judge, hindi po madidelay ang impeachment trial. Hindi po maaapektuhan ang impeachment trial. Sapagkat ibabalik po natin sa kanila at sasabihin natin, meron ba itong verified complaint na ito? Ito ba ay inyong sinusuportahan pa rin sa 20th Congress? So, Ginoong Pangulo, for that reasons, I would again reiterate my objection to the motion to dismiss, Mr. President. Thank you. Senator Cayetano. Sir President, I take this podium in the hope that after I speak, Senator Judge Bato will get behind my idea, or the idea eloquently espoused by Senator Joel Villanueva. Sabi po sa Section 88 of Rule 30 of the Rules of the Senate, the sponsor or any motion or measure, the sponsor of any motion or measure may withdraw or modify it before its amendments or resolution or before a nominal vote is ordered on the same. Before Senator Pimentel, Senator Judge, Minority Leader Pimentel spoke, clarify lang po ni Senator Bato that he's standing, itutuloy po niya yung motion, and I think hindi niya kinonsider ng motion to amend yung statement ni Senator Bato. But after hearing Senator Bongo, after hearing Senator Joel Villanueva, after hearing the Majority Leader and Minority Leader, I ask you for some patience. Just hear me out on a very practical approach to this. No? You know, every time I'm confused or di ko malaman yung sagot, I go to Jeremiah 29:11 that states, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." But I'm reminded that kung ang Diyos may plano sa atin, ang demonyo may plano din sa atin. So, one way or the other, we have to make a decision today, and it has to be the right decision. So, ito yung very practical approach ko po. We can do three things. We can dismiss it today, we can remand it to the House of Representatives, or pwede natin ituloy bukas. If we dismiss it today, based on the ground that it is violated the Constitution at more than once na po ito na-file in 1 year, we don't have enough time today to debate that. As the Minority Leader said, yes, we can take judicial notice of the dates, pero I wanna see the documents. Kailan ba talaga nag-file, sino final, etc. So aabot tayo bukas and even tomorrow with 23 opinions dito. My point is, Mr. President,